Nang matapos na lumikha ng perpektong mundo ang Diyos, ang unang dalawang tao, sina Adan at Eva, ay nagbigyan ng pagkakataon na mabuhay bilang isang pamilya sa isang magandang lugar na tinatawag na Hardin ng Eden. Nakakalakad sila kung saan-saan at naglalakad kasama ang Diyos. Inalagaan sila ng Diyos tulad ng isang mapagmahal na ama. Ang Hardin ng Eden ay isang perpektong tahanan at sa katunayan, sila'y sobrang malaya na hindi nila kailangang magsuot ng damit. Nais ng Diyos na ang lahat ay maging malaya tulad nila na walang hiya o kahihiyan. Iniisip natin ang isang mundo na walang kamatayan, walang mga sikreto, walang alitan, walang takot, walang kirot, walang kalungkutan, walang pag-iisa, walang galit, walang mga mananakit, walang sakit, walang pagtanda, at sa huli ay walang pagkamatay. Ito ang pangarap ng Diyos para sa atin. Ngunit bahagi ng kalayaan ay ang paggawa ng mga pagpapasya. At ang unang masamang pagpapasya ay nangyari sa Hardin ng Eden. Ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva ang isang tanging alintuntunin. Huwag kumain mula sa puno sa gitna ng hardin. Alam ng Diyos na kung kakainin ni Adan at Eva ang bunga nito, sila'y magiging matataas ang loob at hindi na nila kailangang magtiwala sa Diyos. Titiwalagin nila ang Diyos, makakaranas sila ng kasamaan, magiging masama, magkakasakit, magiging matanda at sa huli mamamatay. Ayaw ng Diyos na mangyari ang mga ito kaya't sinabi niya sa kanila na huwag kumain mula sa puno. Maaaring magtaka ka kung bakit pinayagan ng Diyos na magkaroon ng puno na ganyan sa Hardin ng Eden. Bakit niya binigyan si Adan at Eva ng pagkakataon na malaman kung paano sirain ang perpektong mundo? Ngunit tandaan na ang kalayaan ay nagpapahintulot sa atin na gumawa ng mga pagpapasya. At nais ng Diyos na piliin natin ang magtiwala sa Kanya. Dahil mahal natin siya, hindi dahil kailangan natin. Sa ilang panahon, nagtiwala sina Adan at Eva sa Diyos at sinunod siya. Sa katunayan, perpekto ang buhay sa Hardin ng Eden. Ngunit isang araw, isang masamang ahas ang nagnais na paghiwalayin si Adan at Eva. Nagplano siyang gawing hindi malaman ni Eva na hindi siya iniibig ng Diyos. Sinabi niya, mahal ka ba talaga ng Diyos? Kung oo, bakit hindi niya pinapayagan na kainin ang masarap na prutas na ito? Inirekomenda ng ahas kay Eva na subukan ito. Ngunit bago ito nangyari, sina Adan at Eva ay masaya at walang hiya-hiya. Ngunit nang kumain sila ng prutas, biglang naramdaman nila ang kahihiyan at natakot. Narinig nila ang Diyos na papalapit, kaya't sila'y tumakbo palayo. Ito ang unang pagkakataon na natakot sila sa Diyos at lumayo sila mula sa Kanya. Alam ng Diyos ang nangyari, at itinanong niya kay Adan kung kumain sila ng prutas na ipinagbawal niya. Inihayag ni Adan na dahil kay Eva. Nagpatukso siya. Sinabi ni Eva na ang ahas ang may kasalanan, ngunit sa totoo lang, pareho silang nagdesisyon na labagin ang utos ng Diyos. Sobrang nalungkot ang Diyos na hindi nila pinili na magtiwala sa Kanya. Kinailangan nilang lumayo mula sa magandang hardin ng Eden. At kasabay nito dumating ang kirot, kalungkutan at kamatayan sa mundo. Hindi na ito perpekto. Subalit ito ay hindi ang katapusan ng kwento. Mahal na mahal ng Diyos si Adan at Eva at tayo.
kaya't nagplano siya ng isang malaking pagliligtas. Maraming taon pa ang lumipas. Isang tagapagligtas ay magdadala ng parusa para sa bawat masamang pagpapasya na nangyari. At dahil sa pagliligtas na ito, isang araw gagawin ng Diyos ang mundo na muli na perpekto para sa atin.